welcome to another Stupid Conversations brought to you by M-Clicks. So, in this episode, aaminin natin, we will set the record straight. So, sa lahat naman nagtatanong, lahat naman nagko-comment, lahat naman nagme-message sa akin, at tinatanong nila, dito na natin bibigyan linaw. Alam ko na yung sasabihin mo eh. Ang issue na to. Alam ko na. So ito na, dito lang niya maririnig. Dito nyo maririnig first. So tayo lang ang mga journalist na maglalakas loob itanong tong tanong na to. Kasi some other people might think it's offensive, some others may not have the guts to ask it. Pero andito na natin, i-guess na natin siya mismo. So alamin na natin to set the record straight. So sasagutin na niya ang tanong ng bayan. So bago yon, kamustahin mo natin siya. Makoy, kamusta ka? Okay lang po tayo, Boss Chino. Alam ko na yung tatanong mo. Basang-basa ko na yan. Pero sige, aantayin ko yung tanong mo bago ko sagutin. Para malinaw sa lahat. Malinaw na malinaw. So bago tayo dumapo sa katanungan na yon ng taong bayan, pag-usapan muna natin ang mga current endeavors mo that you're dealing with right now. So ano ba what do you have on your hand this past couple of weeks? Hindi pera kasi palabas lahat ng pera natin. Kasi binubuo natin yung EG natin ngayon. Medyo at malaking shout out kay Powerhouse, kay La DJ, kay Ace, kay Jar Tuning, para sa mga pati sa Prime Dino Hub. Konti na lang mabubuo natin yan. Konti na lang. So, konti na lang, magagamit mo na yung facility nila. So, ano bang ginawa mo doon sa kotse? Asan na ba yung sumabog? Kung hindi nyo pa napapanood yung mga previous vlog natin regarding kay Chrissy, yung EG natin, sumabog yung B16 niya. The slowest B16 ever, sumabog. Na downshift natin. Sabog, naubos yung cylinder 3. Vanish. Nag-vanish talaga. Naging 3-cylinder siya. So ngayon, di ba, ninakaw natin yung K24 neto. Ngayon, K24 na siya. Hopefully, this week, matapos na lahat ng kailangan, umandar na siya at magamit na natin ulit. So, meron pa tayo isa pang guest dito sa show natin. Si Mr. Ace San Agustin. Sir Ace! Have a seat! So, pinag-uusapan na naman natin ng mga buhay-buhay eh. Yes, sir. Kasi sa video na to, we will set the record straight. Sasagutin na natin yung matagal nang tinatanong ng mga viewers, ng mga fans, comments, messages. Meron pa nga mga mail-in questions na nakukuha ko sa posts eh. So before that, pag-usap-usapan mo natin mga buhay-buhay natin. Ikaw, what do you have on your hands this past couple of weeks? Okay, well, nandito lang sa shop, getting ready for the circuit season dahil doon naman natin pinaprepare yung mga kotse ngayon dahil di naman tayo nag-drag this year. Yun, prepare lang tayo sa circuit season and then pinaprepare natin yung school car natin dahil meron din gusto mag-rent. So, doon lang tayo busy ngayon. Tsaka yung mga pending natin dito, works. So when you say school car, magtatayo ka na ng eskwelahan? No, hindi naman school car. Pwedeng school car, pwedeng rent-a-car. Wag lang rent-a-ngay. May mga coaches tayo naka-tie up for... Paano pag-ship ng tanga? Hindi mo naman nalilentahan eh. So, Hindi nga, paano pag ganun? well, may mga contract naman yan. Okay. Oo. So, yun. Yung mga gusto pa lang mag-try mag-circuit pero ayaw nyo pa magbuo, just wanna try out yung feel ng racetrack or ng race car, meron tayong car. So do you have an idea kung magkano Ballpark, singil mo sa ganyan? Kasi syempre 'di ba, from here dadalhin pa sa, let's say, sa Clark, or kukunin ba nila dito sa Powerhouse tapos sila magdadala sa Clark, ganun. Meron tayong price starts at 35,000 for one whole day. May free gas na yun, one full tank of gas, and then may crew na rin kasama. Meron ka ng pit So, crew. so tapos meron din tayong kunyari may track day events, iba ang rate nun. Iba rin yung pa-practice ka na may coaching, iba rin yung sa coach, syempre. Then meron tayong endurance rate, meron tayong BGRC rate, or pwede rin yung coaches sa GT races kasi pang GT2 spec yung ginawa natin. So dun sa price mo, included na yung price na entry sa racetrack. No. Hindi Yun pa. yung parang yung logistics and yung car itself. So Paano yung gulong?
Meron akong gulong. Pag naubos, papalitan ko na lang. Kung sakali, sabihin mo nang wala akong kotse, gusto ko sumali ng drag race, pwede ko rin gamitin yan? Yes, sir. Pwede rin. So, yun yung mga pag-uusapan dito. Lahat naman yan with contract. Maganda yun ah. Maganda yung naisip ni Sir Ace for this coming season, no? Na magkaroon ng extra car. So ngayon, kaya lang naman natin ginagawa itong vlog na to kasi we're just killing time dahil nantay natin si Mr. Carbon 101. Si Boss Jeff Probadora. So, kamusta ka naman, Jeff Probadora? Okay lang. So, ano ang mga pinagkakabalahan mo this past few weeks? Wala. Golf. Ilang trophy ang naiuwi mo na? 3 pa lang eh. Tatlo pala. Okay, so ito na. Pag-uusapan natin yung katanungan ng lahat ng tao. So, ang tanong, bakla ba si Makoy? Ang narinig ko, Bago ko sagutin yan, alamin muna natin paano nagsimula yung issue na yan. Paano ba nagsimula yung issue na yan? So, nagsimula yan kasi may nag-comment sa TikTok ko. Ang comment niya is, alam naman natin na very powerful ngayon ang mga LGBT community. So, no offense daw ba, is wondering lang siya if Makoy is a member. So, nag-reply ako. Siyempre, nagtanggal ko yung kaibigan ko. Nag-reply ako, yes. Kasi sa'yo lang naman talaga nagsimula yung issue na yan eh. I wouldn't say na may issue kasi hindi naman ako affected doon. Pero to set the record straight, ako, huwag ka nagpapaniwala dyan kay Tusog. Masyado kayo nagpapaniwala dyan. For sure mag-agree ako kaibigan. yes, kahit naman bakla ka, friend ka pa rin namin. Kasama ka pa rin namin. Naman May yun. respeto ka pa rin Oo, namin. wala nagbago. Naman yun. Kaso ang hirap na maaminin kung hindi totoo. Meron ako 3 anak eh. Bakit si Pani Serrano? Sino? Si Pani Serrano. Oh, meron din naman yun. Ba't si Rick Reyes? Oh, tropa ka pa din, huwag ka mag-alala. okay lang. Wala magbabago sa treatment. Oo. Wala magbabago sa treatment. Wag lang talagang sabayin ligo. Ewan ko sa inyo. Walang katotohanan yan. Bahala kayo dyan. So yun lang. Straight daw siya. Naniwala ka? Hindi. Alam mo natakbo natin karera this year? So, yan, remaining circuit races. Hindi tayo mag-drag, no? Wala tayong pandrag eh. Isa rin yun. Tsaka init kasi ng panahon. Kumbaga, if you're going to spend all the effort to get, init sa panahon and everything and gastos, circuit na lang, no? Circuit na lang and yun nga, gusto ko kasi matesting yung mga pinagagawa natin. Kasi sa circuit ako nagte-testing ng mga formula ko na nililipat ko sa mga client. So pag ito gumagana sa circuit sa matagalan na babaran, yun yung binibenta natin. Yeah, because if it's good enough for the circuit track, it's good enough for the street. Yes, sir. Definitely, di ba? Iba kasi yung drag more talaga power. So we are trying to combine both. Power na yung drivability niya pwede sa street, pwede sa circuit, ganun. So ano naman mga latest innovations na na-adapt natin ngayon sa circuit races dito sa okay. Pilipinas? One thing, yung katulad dati may notion na pagkargado, hindi pwede pang hindi yan pwede pang circuit. So last year we tried 300 horsepower sa circuit. Buhay pa naman hanggang ngayon and pwede pala. Tapos dinadrive namin yung car to and from the racetrack. Kumbaga yung notion na that's too powerful for circuit, Yeah, hindi yeah. totoo. Oo. Hindi talaga. So, syempre, kailangan din natin ng mga supporting parts na yun yung gusto kong i-apply pag na ako. Katulad ngayon, naka-Honda lang ako. And then, nauubos ka agad yung gulong ko sa circuit dahil sobrang lakas. So, understeer siya. So, lalagyan natin ng traction control. Yun lang naman. Pero other than that, yung performance ng makina, oil temps, water temps, oil pressure, lahat nasa tama. So, means pwede talaga. Kasi yun din yung drag engine natin before eh. So, nilipat lang natin muli sa circuit. And then, tinatry natin makisabay sa maraming laps talaga. So, okay naman. So, for example, kasi ngayon, di ba, naging mainstream na yung track days, maya may track day, nagiging accessible na rin ng Clark, BRC, even the Tarlac circuit, pwede na rin magdala ng kotse. Tapos sa Davao, gawa na rin sila. So, doon sa mga car guy na wala talagang experience sa racetrack na ganyan, what should
they prepare on their cars if they are planning to go on track days? So, okay, number one is the cooling system ng kotse. Okay. It could take the heat. And also as important, yung suspension. Kailangan i-upgrade yung cooling system ba? Well, Ano ba yung kung basic pwede, upgrades doon? bigger radiators, ganon. Then sa oil cooler, kung pwede maglagay ng oil cooler, maglagay. Engine oil cooler. Oo, and then yung venting ng brakes, mga ganyan. And katulad sabi ko kanina, importante rin talaga, suspension. The engine, kahit stock yan, pwede yan. Concentrate tayo sa suspension. And then mag-hold yung suspension mo during the track day. Ano yung mga suspension parts na must-haves? Of course, coilovers number one, Okay. and then yung better brake pads kung wala pang pambili ng ng Bibigay. big brake kits, camber kits, mga ganon. And then maganda rin for starters yung energy suspension bushings. Yes. May epekto ba sa racetrack yun? Oo naman. Oo naman. Then pwede pa rin i-upgrade yon pagka sanay na sanay ka na. Yun lang yung primary muna. So yun yung nakaset up sa magiging school or foreign car natin na race car. Pero yung power, anong any power pwede? Any no? power Brio, kasi Kahit yung mamaliit ang na maganda motor. lang magkaroon ka ng seating time Seating Ah. time yun yung best teacher mo seating time regardless kung ano pang kotse yan. The more na marami kang seating time, the more ka matututo talaga. And then plus if you can do may extra budget, get a coach. Get a decent coach. Is there an advantage pag meron kang experience sa racetrack? Would you say you would become a better driver on the street? Yes, kasi yung discipline, magkakaroon ka ng discipline. And if you're not on the racetrack, bakit nga makipaghatawan? Okay. May thrill, pero pag na-LTO ka, di kawawa ka lang din, di ba? So, better do it on the racetrack talaga. So yun yung mainly ang mga gain mo lang. Actually, marami Pati defensive driving magagawa mo Kasi once you're inside the circuit, tas may kasabay ka, yung discipline talaga, yung driver discipline, ando doon. So, you could also apply it sa street. Pero huwag kami pag-racing sa street. Sa racetrack mo dalhin, di ba? No, delikado yun. Delikado kasi. Sa gulong, ano ang pinaka-entry level na gulong na pwede nilang gamitin? Ang dami So, merong GT Radial, merong Yokohama, merong Zestino, ang dami. Nankang, marami din. So, really, kung ano yung fit sa budget mo, meron namang solusyon palagi. So should they be ashamed kung stock lang ang kotse nila? No. Automatic yung kotse nila? Hindi, as long as maikot mo siya, tumagal siya, and one way or the other, kahit race car, fully built race car yan, may masisira at masisira. So, expect mo rin yun. Meron at meron bibigay. Ang tanong lang kung kailan. Pero the more na i-prepare mo yung kotse, syempre, the longer you would enjoy the time on the track. So what's a relatable budget to build a full-blown circuit car? Na tipong circuit car na pwedeng mo pa rin pan-daily. Lahat naman ng pwede i-daily. Katulad nung mga ibang kotse natin, may aircon, may power steering. Wala lang radio, di ba? Oo. Lahat naman pwede. So I mean, anong, almost doon? almost Ano all. yung realistic budget Budget doon? kasi subjective. Kasi depende sa magiging goal mo You wanna keep it stock, pwede naman. Try it out first, then makita mo eventually kung medyo nagiging competitive ka na. And then that's the time to upgrade one by one. So ibig sabihin infinite din. Infinite din talaga. Unli yan. Same as any motorsport, di ba? Kahit nga sa drag, pwede ka stock car. Sali ka lang sa slower class. Di ba? Same thing with the circuit. Ganun din. Pero, mas enjoyable siya kasi you would stay inside the track longer than a few seconds. Di ba? Comparing sa drag. Ako gusto ko lang mag-practice ng track dito para pag nagpunta ako sa ibang bansa, tapos nag-track day doon, di ka mukhang tanga. Yun. Pwede rin. You get- That's why we have the You get rental most of car. your money, di ba? Yeah. For example, napunta ako Nürburgring. Tawag mo si Misha. Oo, di ba? Hindi ka makantanga doon. At least meron kang alam kahit pa paano, Yeah. di ba? And yun nga, ako talaga kahit may mga sanay na si-circuit na clients natin, I push them to get a coach. Kasi iba pa rin yung may nakakakita ng mali mo and they would explain it better. So, next time you go out the track, you improve. Ano ba mga circuit races na available na pwedeng salihan ng normal na tao? So, kung medyo ma-experience ka na, you can join yung time attack, Full throttle? Ay, ano? full throttle weekend, meron sila. And then yung BGRC, Bracket and Grid Racing Championships, Yun yung Sparco Cup dati, di ba? yung dating Sparco Cup. Oh. Then, pagka medyo matagal ka na ron and you wanna be super competitive, join the GT races.
Diba? Pero it's a ladder, kumbaga, akitin mo siya. So yun yung ultimate racing ng circuit pa dito sa atin? Well, Yung sa GT? in majority, I think, on my opinion, yung GT. Kasi mahirap talaga. Pero pwede mag-endurance kasi yun talaga seat time. Yun, talaga. Pwede ka mag-endurance. But then again, hindi ka nila papayagan ng mga organizer if it's your first time. So maganda makapag-time attack ka muna. I Ganon. see. Oo. Kasi syempre, hindi lang naman safety mo. Safety ng others din ang iniisip natin. Inside the racetrack, dapat alam mo yung mga rules, alam mo yung mga flags. Oo. O, di ba? Kabisado mo dapat lahat yun. So yun, so abangan nyo lang yung namin, yung kotse namin na pwedeng rentahan if you want to get into circuit racing, no. So most probably we'll be posting that on Facebook, Probably on next week. Yeah. social media accounts natin. So makikita nyo yung rates, tapos pwede kayo mag-inquire. Tapos most probably meron nang nakapila dyan na magre-renta niyan eh. Hindi ko lang Meron na, alam yeah. kung sino. So, yeah, so the car is a what? A B20? It's a B20, simple build lang. It's designed to last long. Pero ang goal is the GT2 if there's someone willing to do the GT2. So yung kompleto naman, naka-roll cage. Yes, may fire suppressant yan, bucket seats, 4-point harness. So hindi naman sila mamamatay. Wag lang silang tanga. Wag lang. Yeah. So yun lang. So that's it. So nasagot na natin yung... You say hi. Yeah. Hi. How old will you start racing? 50. 50. Tanda na yun, Tanda anak. na yun, anak. You just say hi to the people watching. You say hi to the camera. There, the camera's there. Hi. Okay. So yun, so nasagot na natin yung katanungan ng mga tao kung totoo bang paliko o padiretso si Makoy. Uulitin natin, sagot natin kung hindi nyo naintindihan kanina. Walang katotohanan yung sinasabi ni Tusog tungkol sa atin. Lala.